ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, si Kuya Carlo at Ate Daisy Benitez. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan lamang po ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donasyon. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong naipadalang donasyon. At maraming salamat sa inyong partnership. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Please tell us, what do you think? Because your feedback matters to our program, Family Matters. May maiksing survey po kami na ipapakiusap na inyong sagutin. Pakiscan po lamang ang QR code para madaling ma-access ang ating survey form o kaya po ay i-click ang link sa ating FB live stream. Malaking tulong po ito para mapagpatuloy nating mapabuti ang ating mga programa. Aabangan po namin ang inyong mga feedback at ito pong Oktubre, kami po ay nagsasagawa na rin ng additional Family Matters Saturday edition. Same time, 9:30 a.m. hanggang 10:30 a.m. At ito pong Saturday special ng Family Matters ay para sa mga pamilyang may mga special needs na mga anak o mga mahal sa buhay. Kung kayo po ay kasapi sa pamilya na may anak na may kapansanang pisikal tulad po ng cerebral palsy, developmental or learning disabilities tulad ng autism, ADHD o dyslexia at sensory impairment sa paningin o pandinig, pwede ninyo pong i-share patuloy ito pong ating mga programa. Kung may mga kamag-anak o mahal sa buhay o kakilala na makakapag-benefit sa programa natin, imbitahan nyo lamang po sila tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 na makinig sa Family Matters Saturday edition. Maraming salamat po. Well, punta na ho tayo sa ating devotional for the day. Ang ating devotional po ay matatagpuan natin sa Psalms 42 verse 5. Isang verse lang po ito. Ito pong Psalms ay hindi po ito sulat ni David. Isa ho ito sa mga psalmist na kakolaborate ni David. Ang sabi niya po dito, "Why am I so sad? Why am I so troubled? I will put my hope in God. Once again, I will praise Him, my Savior and my God." Ang sabi ho sa King James, ang sabi niya dito, "Why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquieted in me? I hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance." So makita po natin, ang writer mismo nagsabi po dito sa verse na ito, "Bakit ka ba nagugulumihanan o aking kaluluwa?
ibig sabihin po, nangyayari po talaga sa atin, nga po, in relation po sa ating subject ngayon, depression in the family. Ang sabi niya dito, bakit ka ba nagugulumihanan? Bakit ka ba malungkot? Bakit ka ba, yun po yung ibig sabihin dito ng cast down meron pong kalungkutan. Di ba minsan meron tayong nararamdaman, he wake up at the wrong side of the bed. Parang idiomatic expression na sinasabi pagkagising parang may toyo, may topak sa ulo. Madalas nangyayari yan, di ba? Sabi natin, yung mga babaeng buntis lang merong ganyang nararamdaman. Pero hindi po everybody can have a swing of moods. Ang sobrang ahon nito, yung po tawag nilang bipolar. Pero ito po dito sa verse na to, sinasabi niya, na-recognize po ng writer, ng psalmist, na merong nangyayari sa kanyang kaluluwa. Hindi ho ito sa physical, hindi po ang kanyang katawan, kundi sa loob-looban po, meron pong hindi siya mapakali. Cast down, oh my soul. Yun po yung term, no po, yung word na yon. And sa ibang translation pa nga, iba pa yun, sabi niya, why are you so sad? Why am I so upset? Sabi niya, I tell myself, wait on God's help. So, ibig sabihin minsan, yun po, nagugulmihanan, may ibang nararamdaman. Pero meron po ang writer mismo, again, take note itong writer na to, Kristyano mismo, he has to remind himself. Kailangan, sabi niya, I tell myself, wait on the Lord, umasa ka sa Panginoon. Minsan kasi iba yung nararamdaman ng loob-looban mo, meron naman yung spirit mo, yung spirito mo mismo, ay meron alam ng dapat gawin. Yun po, di ba, meron tayong naririnig na mga kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto mo pero iba yung ginagawa mo. Meron po, hindi po ito split personality, pero within us, yung nga po, meron tayong spirit, soul, and body. So yung iba yung sinasabi ng katawan, iba yung spirito. Ang ating kaluluwa po, yun po yung minsan nagugulumihanan na kailangan natin asikasuhin. So again, ang napakaganda ho ng sabi ng verse dito. Ang sabi niya dito, wait for God's help. You will again be able to praise Him. For your God, the one who will save you. In my sadness, I say, I will remember you from here in this small hill where Mount Hermon and Jordan River meets. So ito yung pinaka-context no? Sabi niya, kakanta ako sa Panginoon, sasabi ko, mag-aantay ako sa Panginoon. So, yun po yun. Meron po yung solution. Dito pa lang, makita na natin. Merong solution to the problem of being cast down and at the same time, ina-acknowledge na merong problema nangyayari within us na minsan hindi nakikita ng iba. Pero, again, the beauty dear here, meron po tayong makitang solusyon. Again, hindi ito madali, pero we thank God na there is hope as we put our trust and confidence in Him. If you remember one of our Bible verses in the past, yung sinabi natin, sabi niya, you will keep him in perfect peace. He whose mind stayed on thee. Bibigyan mo siya ng shalom, shalom. Ibig sabihin, perfect ang peace. Hindi lang basta kapayapaan, pero perfect peace, those whose mind stayed on thee. Kapag ang ating isip ay palagi po nasa Panginoon. So, yun po yung Bible devotion natin for the day. Ano po? And I hope ito po yung magbibigay ng anchorage ng pinaka-basis o foundation ng ating talakayin tungkol po sa depression at the home, depression in the family. Pero again, ito po, mag-umpisa na tayo sa ating discussion. Una po, mag-umpisa na ako agad sa disclaimer. Ano po, kami po, although si Ate Daisy po ay psychology graduate, meron din po kami mga profesyon, pero ito pong pagdating sa depression, hindi ho namin to expertise. Kami po ay we learn our experience, we learn our knowledge from experiences from us
and experiences of others na lumalapit sa amin for counseling. Hindi ho kami dalubhasa, pero pwede ho siguro yung aming mga natutunan ay makatulong din sa atin. Again, ito po, hindi po tayo gumagawa ng programang ito dahil po, yun nga, may nangyari. Katulad ng, ito, yun nga po, meron po nangyaring sad news na namatay yung isang anak ni Kim Atienza dahil po sa suicide, ano po. And ang bottom line po doon ay sinabi nila yung po, meron siyang mental health problem. Pinag-usapan na rin po natin yan in the past, ang mental health problem. Again, pero ito po, hayaan niyo po maghimay-himay na lang natin. Again, hindi po kami eksperto, yun ang po sinasabi namin sa umpisa. Kaya maging sa ngayon pa lang, sinasabi nga namin na kung meron po kayong kaalaman dyan, huwag niyo po isolo. I-share niyo po dito sa atin para magtulungan tayo. Ano po? So kung titingnan po natin, ano ba itong depression na to? Di ba? Palagi nating naririnig to. Pero ito po talaga, ang depression ay isang complex mental health disorder po ito. Ano po? Na characterize, meron pong nangyayari na yung iba-ibang mood swing, persistent feeling of sadness, hopelessness, and lack of interest sa mga activities once nagkakaroon po ng pressure. Ayun. So, hindi po ito lahat ng pagkakataon. Meron po tayo, alam nyo, meron po kung several na pwedeng i-set ng story na nakuha ko po yung mga sharing ng kanilang mga parents, ano po, parents ng mga bata, ng mga anak nila, na merong depression at hindi ho na-handle ng maayos. Ibig sabihin, they gave their best. Hindi ho pwedeng sabihin, hindi po nabigyan ng best. Pero ito po, ang nangyari ay talagang meron pa rin po talagang lapses. Ano po? Katulad ng ito, nakita na natin sa social media, yung anak po ni Rick Warren. Kinuwento niya ho talaga, sabi ni Rick Warren, we have the money, we have the money to give our son the best doctors, specialists, and even the most expensive and effective medicine. Lahat ng intervention ginawa nila para sa kanilang anak. Yet one day, sabi ni Rick Warren, the things that I feared the most dumating sa buhay nila dahil usually meron silang parang every day yung anak nila dahil sa US, hiwalay na yung mga anak na above 18, ano po. Meron silang sariling buhay, hindi po tumawag sa bahay, hindi po tumawag kay Rick. So nag-aalala sila. Tumatawag sila, hindi sumasagot. So nung pagpunta ho nila, hindi sila basta-basta pwede pumasok sa bahay. Kailangan po dahil parang trespassing, they have to wait for the police. Nung dumating ang police po, yun po, ang police ang pumasok at nakita nga wala na yung buhay ng anak ni Rick Warren. And si Pastor Rick Warren, siya po mismo nagsabi, our son is suffering from depression. Hindi ho nila binawali-wala yon mula nung maliit hanggang lumaki ay tinutulungan nila yon, pero nangyari din po. Ganon din po, ako po personal, meron po isang kaibigan na dentista at ang asawa niya ay missionary. Ganon din po, nabalitaan ko at it brings sorrow. The entire, yung pong grupo namin, we grieved for the loss of yung very, very gentle, very loving, very handsome na anak nila na nag-suicide din because of this. So ito po again, meron po nagtitrigger sa kanila. Yung po, maligay po sila, normal na tao lang sila. Pero deep inside them, meron pong mga nagtitrigger. Ito nga, yung nga po sabi natin, meron pong, yung complex po itong multifaceted mental health disorder na kailangan po natin i-address. Ang symptoms po nito, yung nga, makita natin, una, nawawala ng appetite. Tingnan na ho natin, una, ito nga, mga nawawala ng appetite, minsan hindi nakakatulog, minsan nararamdaman na pagod sila, fatigue, and hirap na hirap sila mag-concentrate.
Ito po yung mga, isa po itong mga senyales. Hindi po ibig sabihin na meron kayo nito na talagang depressed na kayo. Pero yun po, minsan meron nga panahon, sinasabi nila na wala silang ganang kumain. Kapag kumakain sila, parang kumakain sila ng karton. parang kumakain sila. And ito po, yung worst talaga, ang pinaka-worst po nitong depression, yung nga po, meron po silang suicidal tendencies. They consider of committing suicide. Just this morning, meron po akong nakausap at sinabi niya sa akin, sabi niya, naranasan ko po yan. And I heard a voice sa gitna ng yung turmoil niya, sabi niya, nahihirapan ka na, bakit nagpapatuloy ka na? Why not end it all now? Parang ganun, ano? Tapos paulit-ulit niya yung naririnig. End it now. You no longer have to suffer. End it now. End it now. Parang ganun. So, yun po yung mga pwede nating pag-usapan ngayon. Pero again, yun nga po. Nag-umpisan po tayo na meron po tayong mga management na pwede nating i-share. Sa bahay natin, tayo po sa pamamahay, pwede ho natin itong pag-usapan. Again, saan ba nag-umpisa itong depression? Meron din po kasi parang, ang tawag nila, mana. Meron yung sa friend ko po ay nakita niya, sabi niya, mula pa sa lolo ko, meron talaga sa family namin, nagkakaganyan. Tapos sa mga uncles niya, sabi niya, it's just so sad na sa akin, nagpatuloy pa din at nangyari sa anak ko. So, yun po yun. Isa po yung namamana. Pero again, meron pong mga treatments, meron pong mga therapies na pwedeng gawin, mga lifestyle changes na kailangan gawin. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Yung ano po yung mga some strategies na pwede nating i-share na hindi pa talaga muna. Later na muna yung medical o professional intervention. As a family, pwede ho tayo mag-umpisa niyan. Again, yun po. Hayaan niyo po mag-umpisa ako sa number 1 and then I will just ask Sister Daisy to share. And yun po yung... Pero sige, bago ako mag-share, Daisy, ano yung thoughts mo tungkol dito? Yan, kasi parang prevailing ito pong ganitong mga situation, lalo na sa atin pong generation today. And even among the adult generation, nangyayari na naman po yan. At hanggang nakita na natin, even the millennials are no longer exempted, no? Despite the many attractions being offered to parang i-alleviate yan o fight it off, or di po ba ang ibang mga panlaban nila dito kailangan mo siguro magliwaliw o kailangan mo sigurong yung iba po pupunta na sa mga bisyo para mawalan lamang ng parang mawala yung stigma noon o yung sting of loneliness, pupunta sa kung saan iba't iba ang kumukutitap na ilaw, o saan maingay, o saan nandun yung barkada, pwede silang, di po ba sa panahong ito, ang ginagawa yung either they would drink, they would go to a place where they can be merry with their associates, yun nga po, no? And yung iba nagsusugal o nag-go into parang mga bisyo. But we can attest to this truth na hindi po natin pupuntahan yung mga bagay na yon. Yung po mga binabanggit ni Ate Daisy, ito po yung mga signals of yung iba, yung iba bisyo lang talaga, pero yung iba ho talaga, ito yung mga ginagawa nilang parang cope-up mechanism on their own. Pero tayo po as a family, if we're going to discuss on this matter, ito po, kailangan maging ang mga taong may depression, minsan alam nila yon, alam nila, pero yung nga po, hindi lang nila alam paano po nila ma-manage. Again,
Kaya nga po yung pinaka last resort talaga nito, yung medical interventions na talaga. Pero for a start, again, meron po, for a start talaga, alam nyo ano, yun, kahit tayo o miyembro ng pamilya natin, ito ho yung number one. We have to talk to someone. Parang ganoon, pag-usapan natin yan. Kaya nga po, palagi talaga sa bahay natin, sa atong mga panimalay, mga igsuon, kinahanglan, importante po talaga na everyone will see na tayo ay magkakampi at hindi tayo magkaaway. Nagkakaintindihan tayo, pamilya tayo. Dahil again, madami pa po maniwala kayo sa hindi. May mga pamilya, mga bata, mas nagagawa nilang magsabi ng kanilang mga problema sa kaibigan kumpara sa pamilya. Dahil paano? Pag sinasabi nila sa nanay, bunganga agad ang nanay, yung tatay, puputulan agad, bibigyan disiplina, bawal ka na umalis ng bahay, and all these things. Pero nag-umpisa pa lang mag-open up ang bata. So again, regardless na kung ang bata man yan, o ang parents, o anybody in the family, kailangan po, meron po tayong panahon para makipagkwentuhan. Okay na yun. For example, let's take it. For example, yung anak ay hindi nakukwento sa mga magulang. Ano to, hindi nakwento. Pero dapat ang mga kaibigan ng anak mo, dapat kaibigan mo din para sila magsasabi sa'yo, tita, tito, si ganito, ito, nagsabi sa amin na huwag magsabi sa inyo, pero ito po yung nangyayari sa kanya. Good na ho yun kapag yung ang anak nyo nagre-reach out to their trusted friends. Pero dapat, bago sa trusted friends, dapat yung family members or minsan maging sa, mental health professionals. Importante lang ho talaga meron tayong support system. And at the same time yun po, tayo din, kapag may nagsasalita na sa atin na ganyan, pakinggan naman natin. Meron tayong panahon. Hindi po pwede yung, kaya mo na yan. Alam nyo, yung ibang mga taong depressed, pwede pala mag-trigger sa kanila yung maliliit na yung depression sa pamamagitan lang ng mga salita natin. Para sa atin, baliwala lang yun. Pero sa kanila, dinidibdib na yun nila. Halimbawa, sinabi sa'yo, ala, payat-payat mo naman talaga. Ba't hindi ka kumakain? Nasa struggle na sila para tumaba. Yun, nagko-cost naman. Or minsan, kahit po yung sinasabi, dito sa atin, sa kultura natin, parang maligaya tayo magsabi, uy, tumataba ka ngayon Yung gano'n, di ba? Ibig sabihin, pag tumataba, walang problema o madaming pera, nakakabili ng pagkain. Pero sa ibang mga tao po, na hindi problema ang pagkain, sa kanila yun, parang, naging masiba na ako, hindi na ako naging disiplinado sa pagkain. So that causes them to be depressed. Again, there are some words sa atin po, mula sa ating mga na nagkukos din sa kanilang titrigger ng kanilang depression. So tayo po, again, it's much better to listen. Huwag lang muna tayo mag-advise o anuman. Basta let us just give them the assurance na nariyan tayo at nakahandang makinig sa kanila. Anong thoughts mo dito, Sister Days, tungkol sa talk to someone? Oh yes, napakabuting isaalang-alang natin na we have connections available to assist us and to help us and to partner with us pag nag-go through issues of mental health ang isang miyembro ng pamilya, most especially kapag yan ay taong malapit din sa atin na nagiging sensitive tayo pag, something must have triggered this, no? O kaya po, yung ang nabanggit din ni Kuya Carlo na hindi nag-open up sa atin pero sa ibang tao nakakapag-open up. Siguro po kailangan mag-establish talaga tayo ng closer relationship sa bawat miyembro ng ating sambahayan to such a point na magiging safe space o kaya safe tayong mahingahan ng kanilang problema. Yung ang binanggit ni Kuya Carlo, not really offering a solution, pero alam nila, pwede silang, they can open up to us. At yung safe na hindi naman sila ma-judge,
ng ng miyembro ng family na yon. So kapag may ganun pong relasyon sa miyembro ng family, ay palagay ko po isa sa alang-alang nila na to bring their burdens to us, no, to para to seek our help as counselors. So as a member of the family, we can express to them our concern and support. Yun po dapat non-negotiable na we are there to support. We are there to help. Yan po, no? So we remind our family member that help is available and that meron solusyon talaga kung hahayaan lamang natin na magbukas ng puso natin. So we can ask questions, we listen to them, and we be responsive when the topic of mental health problems would come up. We reassure this loved one that we care. We reassure them that we are there. No, we are offering a helping hand. At yun nga po, we are a safe place for them to come. No, so kailangan po yung open communication at saka yung nandun yung available tayo makinig, available tayo na mapakinggan sila at maunawaan din. No? We respect boundaries by being empathetic. Yung kung maari nga po, wag mo nang ibigay yung ating saloobin. Pero yun nga, nandun lang tayo para pakinggan sila. At yun nga po, napakabuti pong maumpisahan na gano'n meron tayong support system na available po. Ayan, and yun po, so very well said. Yun po, bali ang pinakapunto talaga natin dito, yung pong kailangan, kung ikaw man ay nadidepress, huwag mong solohin yan. Mag-usap ka, you tell somebody, you asked for, yung makipagkwentuhan lang. Kaya nga uso ito, kaya nagkakaroon ng madaming mga coffee shop, di ba? Para meron pong isang avenue na kung saan nakaupo lang, magkwentuhan. Ito ho yun, sa park, pwedeng mag-usap ng ganyan. Again, maging sa family. Giving the assurance sa member ng family na he is not judged, he is not condemned, but merong help na nandyan sa kanya. Pangalawa, kung ikaw ay involve everybody, para po mawala yung yung possibility of depression. Kahit meron naman yan, kailangan po meron tayong stay active. Ano po, yun po yung term natin. Na kapag ikaw ay nararamdaman mo parang gano'n, nadidepress ka. Meron nga nang sabi, kulang lang yan ng takbo. Kulang lang yan ng exercise. So, stay active. Ang buhay natin, dapat pagkagising mo ng umaga, meron ka ng, ito yung problema sa nadidepress, ayaw na bumangon, parang wala nang bukas, parang kahit hindi umuulan, pakiramdam nila umuulan, nandun lang sila nakalugmok sa kwarto. Kailangan let's stay active, kahit regardless of yung mga hindrances sa mga sa pagkakataon, kailangan naging aktibo pa rin. Yung nga po sabi, yung regular exercise can help reduce symptoms of depression. Hindi ko kailangan intense ang exercise. Kahit na walking lang yan. Everyday walking. Ito po, nakuha ko po yan. Nakita ko din. 30 minutes walk in the morning, early in the morning, it really helps. O kung pagkatapos, kung meron kang bakanting oras in the afternoon before you go to yung final closure of the day, mag-walk ka uli. Meron pong nakakatulong to. Ang importante lang yung stay active. Develop and learn new skills and hobbies and sports. Pwede natin pag-aralan yan. Mag-dart ka dyan. Ngayon, mayroong pickleball, mayroong mga badminton, may mga basketball. Ang importante lang, you have to stay active. Para yun yung mawala yung isip mo sa mga bagay na kung everyday ba naman ganyan, meron kang, you're looking forward to do something, mawawala yung panahon, the way I see, para po ma-reduce po yung symptoms ng depression. At saka yung mga Filipino
ano natin, interest natin as Filipinos, di ba sabi, bigyan mo lamang yan ng mikropono, yan na ang kanyang maligayang lugar, no? Kapag may hawak-hawak siyang mikropono, ang gagaling po natin dyan, mag-videoke. At saka, ang sabi nga aalis lahat ng tensyon at lahat ng stresses of the day kapag nandun ka sa isang lugar na kung saan magiging just who you are, no po? At lalong-lalo na kapag yan na ang parang your way of distressing. Yan. Distress, ibig sabihin, para lumabas lang lahat ng tension na sa loob ng yung katawan. Siguro after mag-exercise, after na ikaw ay nandun sa isang lugar na malinis ang hangin, o kaya po, just get close to nature. Ang ang scientific discovery, when you walk on the seashore without your shoes on, no, napaka-positibo daw ng energy kapag we are in contact with the earth. Yan po, kung magagawa pa natin yan ngayong panahon na to. That's a big help, I think, para ma-recharge na naman tayo, and we are ready again to face another day, another chapter of challenges that may come our way. But I think the best thing also that we can do para hindi tayo tatawid doon sa sobrang kalungkutan na nagiging parang wala tayong nakikitang light at the end of the tunnel. Di po ba yung ganong mentalidad na parang you are going through darkness and you seemingly cannot find hope, and you are so distressed and you're full of anxiety. Kaya nga hindi nakakatulog, hindi nakakain, nawawalan ng appetite, ayaw na din makipag-usap. Yung iba hindi na lumalabas sa kwarto. Yung iba po na kung nakikita po nyo itong symptoms na to, ayaw nang makipag-usap, ayaw na ng social life, bigla na lamang po ayaw makitungo na kahit kanino. Yan. Those are actually red alerts para po tayo ay mag-offer na ng tulong, or you can refer them to a health professional. Pero ang isa pong remedyo dyan is to talk about what you feel. No, to talk about it to somebody that you trust. No po, it can be a friend that you can trust. Alam mong hindi magmamarites yan. Alam mo na uunawain ka. Alam mong napapakinggan ka. These are people who can read between the lines. Go ahead and do it, no? We need all the help that we can get. Ayan po, no? Dito po sa sarili naming sambahayan, ang ine-enjoy po namin yung salo-salo namin, and we can freely talk about our day and listen to what this person is going through, yung mga pressures na kanyang na-undergo, pati po din yung pressures ng kanilang kaibigan na share po nila sa amin para po this friend need help. Ang na-offer naman namin sige, we will include that in our prayer as a family. So we can have also round table family discussions when we are to make big decisions in life. Ayan po, no? Pwede nating dalhin yan to our family discussions at mapakinggan ano yung sa loobin ng bawat miyembro ng pamilya. Siyempre, yan, mga kadugo mo na yan, pwede kang magbukas ng iyong puso sa kanila. Alam mo na mapapakinggan yung iyong mga saloobin. Ayan, having said that, yung pong family gathering, meron po yung being mindfulness and being relaxed. Dapat sa bahay po, relax po sila. Kapag kasama nila, yung katulad ng mga bata, habang maliliit yung mga bata, they are very relaxed when they are with their parents. Dapat ganun pa rin po yung attitude. Na merong panahon for yung sa amin dito, we take time for meditation. We meditate and we relax lang. Nakakahinga kami ng maayos pag magkasama kami buong pamilya. So again,
ayun nga, pag sinabi natin yun, mindfulness and relaxation, and even yung nga, yung helping to be calm para maging kalma. Minsan nga, pag umiiyak ang anak namin, umuwi, may problema, just a hug, just a tap in the shoulder and sitting along, magkuhan ganon, antayin mo lang kumalma. So, kailangan may kalma. So, yun po. And at the same time, yun po yung pumapasok din. Minsan, pag umiyak na yung mga anak ko ganon, may problema sila. Pag umiyak na sila, I just say a prayer. Nagpe-pray ako na naririnig nila. And then there are times I just sing a song. So, okay na yun. Kapatid, do not underestimate yung time na binibigyan mo ang panahon na ang Diyos ang mag-intervene in prayer. So mamaya po, yun po yung gagawin ni Ate Daisy. Meron po tayong time of prayer. And actually, that is one of the best and powerful way of answering our prayer. Yun po yung isang kaibigan ko na nagsabi siya na parang nag-flip ang kanyang isip from being a suicidal, yung alam niya, nag-pray sa kanya ang kanyang mama na nanalangin para sa kanya. So yun po. And next din, di ba sinasabi natin, nawawala po yung gana sa tulog at saka sa nutrition, walang ganang kumain. So every now and then, yung tayo sa bahay, parang gawin natin excited ang pagkain na hindi pa sila umuwi, ganun. Alam mo na may problema yung mga anak mo, sabihin mo na, uwi kayo, naghanda ako ng ulam, meron akong hinanda, gano'n, nagkain tayo. Tapos yun, take time to be together, and then at the same time, ito po talaga importante din, yung tulog. Dito, alam nyo, mas madami, meron pong study ginawa na yung mga tao ngayon, itong mga, sa panahon ng mga kabataan ngayon, deprived sila sa tulog. Hindi dahil madami silang ginagawa, dahil nga yung madami silang tinitingnan. Mga social media nila, nanonood sila in all these things. Naglalaro sila online maging sa gabi na at natutulog sila mga alas 2 na. Tapos alas 7, kailangan pumasok sa trabaho o sa school. Deprived sila sa tulog. Kung mga magulang tayo, dapat meron tayong, we set the discipline at home. Kung yung inyong mga anak talagang, unless talagang legitimate yung kanilang mga ginagawa, turn off the Wi-Fi at 9 o'clock. Kung tapos ng pag-aaral, patay ng Wi-Fi para tuloy-tuloy yun. Kapatid, maniwala kayo, mas sasama loob nila. O pwede mong sabihin, meron naman silang data. Pero kaya nga pwede mo pa rin yan i-monitor, kapatid. Pwede mo pa rin yan sila. Ito, yung budget mo sa allowance mo, alam ko, napupunta lang dito. So again, yun nga, pero kapag alam ng mga anak, alam ng members ng family, etong ginagawa nila is to help me. To help me go to bed early. O minsan, dito sa bahay na, ang nanay nila nagsasabi, ako na maglaban ng damit nyo, parang you go ahead and sleep. Parang gano'n, may in-offer na yung mga bagay. Kami na maghugas ng pinggan, kami na gagawa ng mga bagay na to. Go to your room and sleep. Minsan sila na mismo nagsasabi, akit na kami matutulog na. No question asked, kailangan yun. So, importante po yung nutrition and sleep. Para po kailangan pag masanay na talaga din yung katawan nila, yung regular sleeping pattern. Again, ako, kung pa rin, stricto pa rin ako dyan. At least 7 hours a day ang tulog ng tao. Binigyan tayo ng Diyos niyan. Yung oras na yan para matulog. And then nga, di ba yung kanina nabanggit ko rin, yung being set, yung sabi ko maging stay active. Doon po sa part ng staying active is that you set goals as a family o yung magplano tayo, magbakasyon and all these things. Let yung energy nila to build on that. Mahal, medyo sige lang as early as now, let's save. Gawin natin to. So everybody, it's a group effort para magawa yon. So meron tayong set small goals. Yung break, yung mga task natin, gawa natin yan. Turuan sila, may mga bagay ganun, parang ayaw na nila gawin dahil hindi na nagagawa. Hindi.
let's continue, let's develop. Yun nga, mag-set ng goals, merong inumpisahan. Nag-umpisa ng isang painting, nag-drawing ng painting, tapos hindi tinapos, makita mo nakatiwangwang, encourage mo ulit sila doon, ma-develop, nawawala na yung momentum, pero kailangan gawin nila yun ulit para ang kanilang, ang ilang una-una, ang kanilang pag-iisip, hindi mapupunta doon sa depressing mode, kundi ito, kailangan ko itong gawin, tatapusin ko. Gusto nila na, you set the goal. Sabi, for example, may ginagawa ng anak, gusto kong matapos mo yan. Para, for example, ang painting, gano'n. Gusto ko mailagay natin yan dito sa dingding natin. Dati, uso yung crochet. Pero, kalagitnaan, ayaw na gawin. Encourage them to finish. Again, it's important na to set small goals and achievable steps na dapat. And then, yung nga sinasabi ko, yung mga malilit na tagumpay, i-celebrate mo yan. Kaya nga, maging ang song natin dito sa atin, di ba sinasabi natin, malit na bagay lang yan, let's celebrate. Bakit pag may problema, talagang parang buong mundo tayo na nagugulumihanan. Pero today, we encourage you na let's celebrate the goodness and the mga blessings na meron tayo. So again, yung pong dalawa is the nutrition and sleep and setting goals. Si Ate Daisy, madaming nasa isip niyan. Dahil may kani-kanya naman pong mga negosyo yung ibang anak namin, nagiging generous na sila pag may celebration. Meron na pong handa mag-treat o ako taya, akong bahala for this outing o kaya eating out, and it has become such blessing to every one of us, no, na kasama nila yung kahit na extended family, like kung meron pong gusto nilang isama yung kanilang special someone, is also part of our celebration. At yun nga po, yung pati yung physical fitness, no, just taking a walk together with members of the family, kasi kailangan po namin talaga yung ganong activities outdoor. Naku, treasured moments po namin yan. Recently, ginawa namin yon to celebrate Kuya Carlos' birthday. At nung nakarang buwan, ako din po, ginawa namin yun, nag-walking. At naging part na yon ng aming family time. At it is really something you can look forward to kung kailangan maglagay ng konting savings for that. O kaya po, habang meron pang mga promos, pwede nating gawin yan. Hindi naman masyado sigurong malaking gastos yan. Kasi kami po, meron na kaming mga privileges as senior citizens. Nakakatulong po yun ng malaki whenever the family would like to eat out. So, may mga pamamaraan po na hindi natin pwedeng isawalang bahala lang o iset aside, because these are things that can contribute to our time to be closer and to bond with each other. So, i-encourage po namin na gawin po nating part of the family tradition, that we will have holidays together, that we will have celebrations every now and then. Kahit na po mga malilit na ano lang yan, o may mga milestones sa buhay nila, nag-graduate, o kaya after their final exams, ganyan po, no? And it is really something that we can treasure for the rest of our lives, kasi building memories together yan. Meron pong the other time, yung pong meron kaming family gathering, yun nga, celebrating. Yung pong kailangan, importante yun eh. Meron tayong mga celebrations para yung to break the monotony and everything. Sabi ng, busy yung isang anak namin, pero sabi ng yung youngest ko, sabi niya, ay FOMO yan, huwag kayo mag-alala. Sabi ko, ano yung FOMO? Sabi niya, fear of missing out. So, ibig sabihin, kahit sa gitna ng kanyang busy schedule, humabol sa amin at nakisama sa tanghalian. So, yun po yun. Mas maganda yung ganun term yun sa mga younger generation. Hindi tayo, mga matatanda, hindi natin alam ano yung FOMO.
Sabi ko, ba't wala yung kapatid niya? Ay, Papa, wag ka mag-alala. FOMO yon, darating yun. Sabi ko, ano yung FOMO? Fear of missing out. Yung parang natatakot sila. Mami-miss out natin tong event na to. So that event, yung mga ginagawa natin sa family, would challenge them na to live a life na to joyful. Ito po, isang problema din. For example, sa bahay, na makita mo yung anak mo, ito na, umuwi sila, tapos pumapasok na agad sa kwarto, bigyan natin nyo sila ng pagkakataon, no? It's just nice to give them space. Pero at the same time po, limit natin yon. I-limit natin yung isolation nila. Kailangan talaga, kahit sila dapat nila malaman yon. Ito, sinasabi ko to sa mga anak ko, pag may problema, lalo na pag may nararamdaman sila, may sakit sila, sabi ko, meron sila kanilang mga kwarto, sabi ko, do not lock your room. Kahit na it's a private room, it's your room, pero if you think you need help, so do not intentionally lock your room. So wag mo i-lock ang room mo, kaysa gigibain ko yung pinto, sayang naman. Masasaktan pa ako. So leave your room open, na pwede kami pumasok at mag-intervene sa'yo. So yun nga, limit yung isolation. Maganda mag-isolate for meditation. Pag yung nananalangin ka, lumalapit ka sa Panginoon. Pero kung sobra naman ganyan, hindi naman ang Panginoon ang kinakausap mo, mas lalo lang lumalaki yung problema mo dahil nadidepress ka, dahil mag-isa ka. So kailangan, kuhan mo yan. Mas maganda yan, mas maganda pa nga yan, call a friend agad. Kapag ikaw ay nararamdaman mong ganyan, na nadidepress ka, mag-text ka kahit kanino mga friends mo, pwede ka mag-send to all. Makita mo, meron at meron magre-reply sa'yo. So yun, this will distract you from yung depression. And finally, yung nga po sinasabi natin, kapag ikaw ay, ito yung sinasabi namin, ito po ay, lang to sa ganang amin, na nakita namin, nakatulong sa amin at nakatulong sa ibang mga friends namin, mga kapatid. Pero again, maging yung po mga kakilala namin, both yung hindi nila alam na kaligtaan nila, hindi nila alam na ganito, so nagkaroon po ng malalim na problema talaga. Meron kaming friends, gano'n, o yung iba naman talaga inalagaan, na meron pa rin talagang hindi maganda nangyari. So importante pa rin po talaga yung to seek professional help. Meron po akong isang pamangkin, sinabi niya talaga sa papa niya, Pa, kailangan depressed ako, kailangan ko magpatingin sa doktor. O pinagbigyan, hindi po nakakatawa, hindi po yung nakakaya magsabi kailangan magpatingin sa psychiatrist o sa psychologist. Kailangan yun. Bawat isa sa atin, meron tayong karapatan. Kahit ako, sinabi ako ng doktor ko na, Pastor, kailangan yung magpatingin sa psychiatrist. Tapos sinano ko bakit po. May binigyan siyang reason. Pero nakita ko, hindi na kailangan ako lang muna mag-manage nito. Nakita ko, kaya ko naman mag-manage sa sarili ko. So, dahil hindi pa yung depression talaga. Pero, it is leading to depression. So, again, sinasabi ko po, seek professional help. Consider therapy, counseling, a mental health professional can provide personal guidance and support. Di bali na gumastos ang mga magulang, basta kailangan natin yung medical health. Today, si Ate Daisy, meron siyang ibibigay na kung kayo po nararamdaman yung ganyan, meron po tayong mga contacts. Pwede po tayo mag-contact sa mga professional helps. Ito po yung mga numero na pwede po ninyong tawagan o mag-text po kayo kapag may nakikita po kayong isang miyembro, isang kaibigan o alam po ninyo na kailangan matulungan agad. May hotline po for National Mental Health Crisis, and this is the hotline that you can dial. It's 0917-899-8727 at isa pa pong numero ay 0917-989-8727. Ang RightMed po pala ay nagbibigay din ng mga impormasyon at kaukulang suporta para sa mga taong may depresyon. RightMed po, yun pong isang kumpanya na
tataguyod po ng mga medisina para po sa ganyang mga pangangailangan. So, ngayon po, ang pinakamalaking tulong na maaari naming i-offer patuloy dito po sa Family Matters ay ang tulong na ibibigay ng Panginoon. At available po siya 24/7, anumang oras, sa amang lugar. Ito po ang kanyang gagawin. Siya po ay tumutugon sa ating pangangailangan. Dumulog po tayong muli sa ating Panginoon. O Diyos Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, ang aming pong deliverer, ang pinakamahusay na manggagamot, amin pong iniaangat sa iyong mapagpalang kamay ang sino man na nag-go through po siya sa ganito pong sitwasyon na labis-labis ang kalungkutan at halos nagdidilim po ang kanyang tinatahak na landas. O aming Diyos, abutin po ninyo sila ng iyong mapagpalang kamay. At amin din pong sinasaway ang gawa ng kalaban ng aming kaluluwa na amin siyang sinasaway na at hindi namin pinapahintulutan na magtuloy-tuloy po ang ganitong kaukulang sitwasyon sa buhay ng aming mga minamahal sa buhay. Salamat o Diyos na balutin mo ng iyong banal na dugo ang bawat miyembro ng aming sambahayan, lalo na po yung mga nag-go through ng depression sa kanilang sambahayan. Oh God, you are able to do exceedingly abundantly above and beyond what we could ever ask or think of. And so, Lord, in the name of Jesus, we ask, Lord, that you would cover them with your mighty hand, that you would clear their minds from all this darkness, O Father. And Lord, may your precious blood cleanse them. Lord, cleanse their emotions, cleanse their perspective, cleanse their mindset, Father God, from all the darkness and the lies of the enemy. Father God, cover them, Lord God, through and through with your holy presence, and may the mind of Christ be their portion today and always, Lord God, that they would have the mind of Christ and they would joyfully discover who they are in Christ Jesus. Thank you for this living hope, Lord God, that is always available for us at all times. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay ng Family Matters. Ang Family Matters po ay sumasahing papawid Lunes hanggang Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Salamat sa aming mga technicians, si Marlon Garcia at si Rolando Alfonso. Maraming salamat sa kanilang walang sawang pagtaguyod po sa aming programa. At sa pangalan po ni Kuya Carlo, ito po si Ate Daisy Benitez na muling nagsasabi kapag si Jesucristo ay nasa kalagitnaan ng bawat pamilya, tiyak na may matibay na pamilya. God bless us all.